Breaking news, US nag-deploy ng mga tangke sa border ng Estonia at Germany dineploy ang pinaka-advanced warship sa Baltic Sea. Sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng NATO at Russia ay nagdesisyon na ang Amerika na magpadala ng karagdagang puwersa sa border ng Estonia matapos ang sunod-sunod na banta at border crossing ng Russia. Inanunsyo ni Trump na i-deploy nito ang mga M1 Abrams tank sa border na Estonia habang nagpadala naman ang Germany ng mga warships sa Baltic Sea kung saan tinawag ito ng NATO na Operation Baltic Sentry. Saan nga ba hahantong ang tumitinding gulo sa pagitan ng Russia at NATO at higit sa lahat ay paano haharapin ng Kremlin ang mas pinalakas na puwersa ng Allied? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kakarating lang ng American tank sa Estonia kung saan naka-front ito mismo sa pintuan ng Russia. Hindi ito drill o announcement lang ng exercise. Ito ay mga M1 Abrams main battle tanks mula sa US Army's 1st Cavalry Division. Dumating ito habang nag-iipon ng puwersa ang Russia, ilang milya lang ang layo sa kabila ng border. Noong nakaraang buwan, na-intercept ng NATO ang mga Russian fighter jets na lumabag sa Estonian airspace. Kinumpirma kahapon ni Estonian Defense Minister Hanno Pekka. Ito ay isang US unit na pumapalit sa isa pa at pinapalakas nito ang aming armored capability. Dinala ng 6th Squadron, 9th Cavalry Regiment ang Bradley fighting vehicles kasama ng Abrams tanks sa Camp Tapper. Mas mababa sa 120 milya ang layo niyan mula sa Russian border. Pero bakit nga ba tangke ang pinadala ngayon at hindi rocket systems na dati nang naroroon? Kasi nakatanggap na ang Estonia ng 6 na HIMARS rocket launchers para sa sarili nila. Ang American HIMARS battery na nagtuturo sa Estonian forces ay lumipat papuntang Lithuania. Ang bawat tangke ay tumitimbang ng 70 tonelada. Ang kanilang depleted uranium armor ay kayang tumagal kahit tamaan ng Russian anti-tank weapons. Bawat Abrams ay may dalang 100 at 20 mm main gun na kayang wasakin ng sasakyan ng kalaban na 2 milya ang layo. Simula pa noong 2014, nagpapatuloy ang Operation Atlantic Resolve Rotation. Noong taon na iyon, in-annex ng Russia ang Crimea na nag-trigger ng pinakamalaking NATO reinforcement mula Cold War. Pero ang deployment na ito ay senyales ng pagbabago mula artillery support papuntang paghahanda para sa armored warfare. Nagsimula noong ika-18 ng Setyembre ngayong taon ang Estonia's PICNI exercise kasama ang forces mula Amerika, Britain, France at Canada. May live fire drills na nagaganap sa buong Estonian territory. Kasabay din nito, tumatakbo ang Poland's Iron Gate exercises. Nakatuon ito sa pagtatanggol ng Sulky Corridor, isang makitid na 60 milyang strip sa pagitan ng Belarus at Russia's Kaliningrad. Kapag nakontrol ng Russia ang koridor na iyon, mapuputol ang 3 Baltic states mula sa NATO. Mabilis naman ang naging tugon ng Russia. Kasama sa Zapad exercises ang simulated nuclear strikes malapit sa NATO borders. Nagpractice ang Russian at Belarusian forces ng paggamit ng drones at robotic systems laban sa Western targets. Ayon sa Estonian Foreign Minister na si Margus Tsahkner, ang mga recent provocations ng Russia ay seryosong paglabag na nangangailangan ng mas matinding political at economic pressure. Pero ito ang nagpapakita ng kaibahan ng deployment na ito kumpara sa mga nauna. Ang HIMARS systems na ginagamit ng Amerika dati ay kayang tamaan ng targets 180 milya sa loob ng Russia. Precision weapons ang mga iyon, dinisenyo para sirain ang mga specific buildings o command posts. Magkaibang layunin naman ang tangke. Ginawa ang mga ito para mag-hold ang teritoryo laban sa kalabang sumusulong. Ibig sabihin, naghahanda ang NATO para sa isang bagay na hindi na nila naranasan simula 1991, posibleng conventional ground warfare sa Europe. Ang Camp Tapa kasi ay nasa northeastern Estonia, nakapwesto sa pagitan ng 2 major highways papunta sa Russia. Kung susulong ang Russia papuntang capital ng Estonia na Tallinn, dadaan sila sa lugar na ito. Ang presence ng American tanks doon ay lumikha ng tinatawag ng military planners na tripwire. Kapag inatake ang mga iyon, ibig sabihin ay gera laban sa Estados Unidos. Ang mga numero ang nagsasabi ng totoong kwento dito. Sa ngayon kasi, may population ng Estonia na 1.3 milyong tao. Ang buong military nila ay higit 6,000 active personnel lang.
Samantalang ang Russia ay may higit sa 1 milyong aktibong tropa at dagdag pang 2 milyon na nasa reserve. Kung wala ang NATO, ilang araw lang ang tatagal ng Estonia sa isang conventional war. Pero dahil may American armor na ngayon sa lupa nila, ibang usapan na ang magiging kalkulasyon. Ipinunto ni NATO Secretary General Mark Rutte ang kahandaan ng alliance matapos niyang makausap ang Estonian Prime Minister na si Kristen Michael noong nakaraang linggo. Ipinakita ng interception ng NATO ang kanilang operational readiness. Ayon sa spokesperson na si Alison Hart, nagkomento rin si Trump tungkol sa Baltic situation. Ang sabi niya, pwedeng maging malaking problema ang sitwasyon na ito. Inugnay naman ni European Commission President Ursula von der Leyen ang mga deployment na ito sa mas malawak na kilos ng Russia at nanawagan siya para pabilisin ang sanctions laban sa Moscow. Samantala, itinatanggi ng Russia na may agresibong intensyon sila. Sabi ng Kremlin, ang NATO deployments ay militarization ng Baltic region na pumipilit sa Moscow na gumanti. Pero para kay Estonian President Alar Karis, iba ang pananaw. Sabi niya, ang paulit-ulit na panghihimasok ng Russia ang dahilan kung bakit kailangan ng NATO ang tinatawag na Eastern Sentry Measures at Permanent Air Defenses sa silangang bahagi ng alliance. Ang mga American tanks na dumating ngayon ay ang nakikitang bahagi lang ng tugon ng NATO. Sa likod nito, nakatayo ang buong bigat ng Article 5. Kapag inatake ang isang miyembro, buong 32 nation ang tutugon. Iyan ang mensaheng dala ng mga tangke na iyon kung saan nakaparada sila ng wala pang 2 oras ang layo mula sa St. Petersburg. Samantala, kakadeploy lang ng Germany ng pinaka-advanced nitong warship papunta sa Baltic Sea. Ang frigate Hamburg ay ngayon nagpapatrol sa dagat kung saan nakatago ang pinaka-vulnerable na infrastructure ng Europe. Dumating ito kasabay ng paglunsad ng NATO ng Operation Baltic Sentry matapos ang mga pinaghihinalaang sabotage attempts sa undersea cables noong nakaraang buwan. Ang mga cables na ito ang nagdadala ng 75% ng internet traffic sa pagitan ng Sweden, Finland, Estonia, Latvia at Lithuania. Inanunsyo ni NATO Secretary General Mark Rutte ang deployment. Sabi niya, lubos kaming nag-aalala sa mga aksyon na nakakasira sa critical na undersea infrastructure. Mariin naming kinokondena ang mga acts of sabotage, pero hindi lang isang barko ang pinadala ng Germany. Nagmo-mobilize din sila ng 8,000 tropa para sa pinakamalaking military exercise nila mula Cold War. Ang exercise na tinawag na Quadriga 2025 ay may kasamang 40 naval units mula sa 14 na allied nations. Kasama dito ang Denmark, Sweden, Latvia, Lithuania, Poland, Britain, France, Canada at United States na lahat nagpadala ng puwersa. Bakit nga ba ganoon kalaki ang response ngayon? Simula December kasi namataan ang Russian drones malapit sa NATO territory ng 17 beses. Ayon sa intelligence reports, ginagamit daw ang mga drones na ito para i-mapping ang mga lokasyon ng undersea cables at energy pipelines. Nagbabala si General Carsten Breuer, Germany's Chief of Defense, tungkol sa banta. Sabi niya, plano ng Russia at Belarus ang kanilang joint Zapad military exercise. Kailangan nating panatilihin ang deterrence nang hindi nagdudulot ng escalation. May dalang advanced sonar systems ang Hamburg na kayang mag-detect ng underwater vehicles na papalapit sa cable networks. May crew ito na higit 200 sailors na specially trained para protektahan ng maritime infrastructure. Hindi lang basta internet connections ang cables na ito. Sila ang nagfe-feed ng kuryente sa buong electrical grids sa Baltic region. Kapag naputol ang mga ito, mawawalan ng kuryente ang mga ospital, offline ang mga bangko at babagsak ang military communications. Nakatuklas ang Finland ng damage sa Baltic Connector Pipeline. Noong Oktubre, nai-report ng Estonia ang cable disruptions na nakaapekto sa 20,000 households. Noong Nobyembre, na-detect naman ng Swedish authorities ang unauthorized underwater activity malapit sa kanilang main power cable. Ipinaliwanag ni NATO Supreme Commander Christopher Cavoli ang kahalagahan nito. Magbibigay ang Baltic Sentry ng matibay na deterrence sa buong Baltic Sea at sasalag sa mga gawaing nakakapagpa-destabilize. Ipinapakita nito ang lakas ng ating pagkakaisa. Pero ito ang pagkakaiba ng deployment na ito. Ipinoposisyon ng Germany ang sarili bilang pangunahing supply hub ng NATO para sa buong Baltic region. Plano nilang istasyon ng equipment para sa daan-daang libong tropa sa kahabaan ng eastern borders. Gagamitin ng military convoys ang railways at highways ng Germany para makarating sa Baltic states sa loob ng 72 oras kung kinakailangan. Agad namang nag-react ang Russia. Inanunsyo ng Moscow ang sarili nitong naval exercises na may 25 warships sa parehong tubig simula next week.
Tatagal mula Agosto hanggang Setyembre ngayong taon ang Quadriga exercise. Kasama rito ang northern coasts at isang naval component kung saan magsasanay ang surface ships, submarines at drones sa pagtatanggol ng shipping lanes. Si Rear Admiral Stefan Husch ang nagko-command sa Baltic Task Force. Naghahanda siya laban sa banta mula sa air, land, sea at cyber domains ng sabay-sabay. Kasama rin sa exercise ang pagsubok sa kakayahan ng Germany na mabilis na mag-deploy ng medical unit sa dagat. Magpa-practice ang Row 2 Sea operations ng pag-rescue ng mga sugatan mula sa damaged vessels kahit under enemy fire. Nag-aambag din ang Sweden ng surveillance aircraft na kayang mag-track ng underwater movements mula 5,000 talampakan. Gamit ng mga eroplano ang magnetic sensors para ma-detect ang submarines at underwater drones. Nag-deploy naman ang Poland ng pinakabagong frigate nila na may anti-submarine warfare capabilities. May dalang torpedoes ang barko na ito na dinisenyo para sirain ang underwater vehicles bago makarating sa cable networks. Para kay General Breuer, isa itong kalkuladong pressure. Sabi niya, ipinapakita namin kung ano ang ibig sabihin kapag ang Germany ay tumatanggap ng international responsibility bilang maaasahang supply hub para sa NATO. Ang Baltic Sea ay may lawak na 230,000 kilometro, mas maliit pa kaysa sa State of Michigan. Pero naglalaman ito ng cables na nagkakahalaga ng 300 bilyong euros kada taon sa economic activity. Naglagay ang Denmark ng Special Forces teams sa mga key cable landing points. Kaya nilang rumisponde sa mga banta sa loob lang ng ilang minuto gamit ang high-speed boats at underwater detection equipment. Inactivate naman ng Lithuania ang kanilang reserve forces para bantayan ang coastal infrastructure. Ngayon, 4,000 tropa ang nagpapatrolya sa mga beaches kung saan lumalabas sa lupa ang mga cables. Ang deployment ng Hamburg ay malinaw na mensahe. Anumang vessel na lalapit sa mga cables na ito ay haharap sa boarding, inspection at posibleng arrest. Pero napakalaki ng hamon ng pagbabantay sa libu-libong milya ng underwater cables. Kahit buong Baltic Fleet ng NATO ang i-deploy, maliit na bahagi lang ng infrastructure ang kayang bantayan sabay-sabay. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ganoon kalaki ang resources na ibinubuhos ng Germany. Umaasa sila sa Baltic connectivity para sa sariling energy security at economic stability.